Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay. Ayan, isang magandang umaga po sa atin lahat mga kapatid, mga ginigiling ko pong taga-subaybay sa atin pong programa. Yan, bugto na po tayo, gising na. Bango na sapagkat ang atin pong oras ay alas 5:38 ng umaga. Ngayon po ay ika-25 ng buwan ng Abril, sa taong 2022. Ayan, napakabilis po ng ating panahon mga kapatid, mga kaibigan, parang kailan lang. Malapit na naman po matapos ang buwan ng Abril. At tayo po ay dadako na naman sa buwan ng Mayo. Ayan, napakabilis ng ating panahon. Kaya gising na, bugtaw na, bango na mga kapatid, mga kaibigan, at good morning kay Chris at kay Danny, Carl Angelo. So good morning. Maraming salamat po sa inyo pong pagtutok, pagsusubaybay sa mga oras na ito. At sa lahat po ng ating mga kaibigan, kapatid, kakilala, o kapatid man sa laman o kapatid man sa pananampalataya. Yan, magandang umaga sa inyo pong lahat mga kapatid, mga ginigiliw ko pong taga-subaybay. Saan man kayo naroroon sa mga oras na ito, at saan man kayo, saang bahagi man ng Pilipinas o sa buong mundo napapabutan ng atin pong programa. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa atin at mga kapatid. Ayan, isang napakagandang paksa na naman ang atin pong pagsalusaluhan sa oras na ito, mga kapatid, mga kaibigan. Ang atin pong paksa at tayo po ay nasa Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, ayan, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon lang nakita ang sabi po dito mga kapatid, mga kaibigan, sa atin pong salamat sa devotional. Sa umagang ito, iwasan na po natin ang masasama. Ayan. At ang talata po na atin pong masumpungan, ito po ay sa aklat po ng Kawikaan. Masumpungan po natin ito sa aklat po ng Kawikaan 4:14 hanggang 15. Huwag kang pumasok sa landas. Sabi dito, huwag kang pumasok sa landas ng masama at huwag kang lumakad sa daan ng taong masasama. Iwasan mo iyon. Huwag mong daanan, talikuran mo at iyong lampasan. So napakaganda po yung atin pong pambungad na talata mga kapatid. Yung atin pong
ethics, ano, ay aking na huwag daw po tayong pumasok sa landas ng masama. Huwag tayong lumaka doon. ibibigay Iwasan natin, aking huwag nating daanan, atin pong talikuran, at lampasan po natin. purihin siya. Ayan, noong nakaraan po atin pong pinag-aralan, napakaganda po yung atin pong topic noong nakaraan, ano. Lahat Kaya ngayon na naman mga kapatid, isang napakagandang paksa ang atin pong pagsalusaluhan. Lasapin po natin ang pagkaing espiritual, ang tinapay ng buhay, walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Dito lamang po yan sa atin pong programa, sa Morning Bread, yung atin pong devotional mga kapatid. Yan, nais ko pong pasalamatan ang lahat po ng atin pong mga kaibigan na patuloy pong sumusubaybay at sumusuporta sa atin pong ministry mga kapatid. Yan, bago po tayo tuluyang palaot, ano, sa atin pong pag-aral, pwede po ninyong ibahagi ito mga kapatid. I-share po natin yung atin pong live, ano, upang ang inyo pong mga kaibigan, kakilala, mga mahal sa buhay ay sila man ay makinabang o makapakinig sa salita po ng ating Panginoon. Yan, i-share po natin mga kapatid. Ibahagi po natin ito upang marami pong makakaalam ng buong katotohanan na ito po ay masumpungan lamang natin sa banal na kasulatan. At doon po sa pwede nyo po akong bisitahin mga kapatid sa atin pong YouTube channel, ano. Yung atin pong mga tinatalakay dito, yung ilan po ay pwede po nating bisitahin sa atin pong YouTube channel, Morning Bread mga kapatid, Morning Bread Ministry. Yan. At pwede nyo pong i-like at ganun din pindutin po natin yung atin pong notification, ano mga kapatid, yung parang para pagka may mga bago tayong mga videos, kayo ay ma-update, ano. So, ngayong umaga mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay dadako po sa atin po pag-aral. Ngunit bago ang lahat, bago po tayo dadako roon, tayo po ay lalapit sa presensya ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating po panalangin. So, hingin po natin ang patnubay, hingin po natin ang pangunguna ng banal na Espiritu Santo upang tayo po ay lubos po nating maunawaan, maintindihan ang kanyang banal na salita at wala po tayong sapat na kalaman mga kapatid, wala po tayong sapat na karunungan maliban na lamang sa pangunguna at patnubay ng banal na Espiritu Santo. Yan, tayo muna ay sandaling yumuko mga kapatid para sa isang panalangin. O dakila at mahabagin po naming Diyos, ang tahanan nariyan po sa kataas-taasan ng mga langit. Papuri, pasasalamat Panginoon, ang amin pong ibinabalik sa inyo sa mga oras na ito. Sapagkat kami po ay patuloy mo po kaming iningatan, patuloy mo po kaming pinagpala, patuloy mo po kaming inilayo mula sa mga kapahamakan, disgrasya at kahidya sa mga karamdaman. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy mo po kaming binigyan ng buhay at kalakasan. Kaya Panginoon, sa oras na ito, maaari po ba nasamahan kami sa amin pong devotional? Buksan ang aming puso at isipan, Panginoon, na amin itong lubos maunawaan, maintindihan ang inyong pong mga banal na salita upang ito ay aming maisakabuhayan, may bahagi sa aming mga mahal sa buhay, kaibigan, mga kakilala, na sila din naman ay uhaw sa salita ng ating Panginoon.
Pagpalain o Diyos ang bawat isa, ang bawat pamilya. Higit lalo na ang ministering ito. Ang Morning Bread, patuloy mo pong gamitin kasangkapan o Diyos upang magsisilbing daluyan ng inyong pong banal na salita patungo sa mga tao na sila ay uhaw sa inyong pong banal na salita. Pagpapalain ang aking mga kaibigan, kakilala, kapatid na sila ngayon ay nasa kanilang tahanan, nakatutok o sumusubaybay sa programang ito. Buksan din ang kanilang puso at isipan, Panginoon, na sila man ay handang tumanggap at makinig ng inyong pong banal na salita sa mga oras sa inyo. At ganoon din, Panginoon, sa amin pong talakayan, pangunahan mo po kami upang matapos ito na hindi magkaroon ng hadlang o interrupt sa pamamagitan po ng tao. Sapagkat alam po namin na si Satanas ay gumagawa ng hadlang paraan upang mahadlagan ang programang ito. Patawad o Diyos kung saan mo po kami nasumpungan nagkulang ng kakasala, itong aking samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so tayo po ay dadako mga kapatid sa atin pong talakayan. Pag-usapan po natin ito, ang atin pong napakagandang devotional sa umagang ito. Tayo po ngayon ay nasa ika-25, ika-25 sa buwan ng Abril sa taong 2022. Ulitin ko po ang atin pong devotional. Ang sabi po dito ay iwasan daw po natin ang masasama. Talikuran natin ang mga bagay na masasama. At talampasan po natin ito mga kapatid. Sapagkat ang sabi po dito, sa atin pong babasahin, ito po ay masumpungan po natin sa aklat po ng Kawikaan 4:14 hanggang 15. Ang sabi po dito mga kapatid, ang sabi po dito mga ginigiliw ko pong taga-subaybay, huwag kang pumasok sa landas ng masama at huwag kang lumakad sa daan ng taong masasama. Iwasan mo iyon, huwag mong daanan, talikuran mo at iyong lampasan. Napakaganda po yung payo po sa bawat isa sa atin, sapagkat nais po ng ating Panginoon ang bawat isa sa atin mga kapatid, mga ginigiliw ko pong taga-subaybay, nais niya na tayo ay hindi po maligaw ng landas. Nais po ng ating Panginoon na tayo po ay mailayo sa mga masasamang impluensya. Ang sabi pa nga dito, sa pagbuo ng pakikipagkaibigan, dapat mag-ingat ng mabuti. Baka magkaroon ng malapit na ugnayan. Sabi dito, dapat mag-ingat ng mabuti, baka magkaroon ng malapit na ugnayan sa isa na hindi ligtas na tularan ang halimbawa. Sa atin pong paglalakbay bilang isang Kristiyano sa sanglibutan ito mga kapatid, mga ginigiliw ko pong taga-subaybay, tayo po ngayon ay nabubuhay sa isang makasalanang sanglibutan. Sapagkat ang ating sanglibutan ito ay nahulog sa pagkakasala noong ang ating magulang mga kapatid ay natukso sa pamamagitan ng pagkain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ng ating Panginoon. So, ang sanglibutan ito ay nahulog sa pagkakasala mga kapatid. Ang ibig sabihin, ang sanglibutan ito ay nakikita po natin yung bunga, yung epekto ng kasalanan, yung sumpa ng kasalanan mga kapatid. Kaya sa pasimula, kung titingnan po natin ang
sa pasimula sa paglalang, makikita natin na hindi naman gayon ang nagiging karakter ng tao, mga kapatid. Di ba? Kung basahin po natin ang Genesis, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis, walang dungis ng kasalanan, walang dungis ng kapintasan. Perfecto, mga kapatid. Pero ano ang nangyari nung pumasok po o yung nahulog po ang ating magulang sa pagkakasala? So nakikita po natin yung epekto ng kasalanan, mga kapatid. Kaya sabi po dito, sa pagbuo ng pakikipagkaibigan, dapat mag-ingat ng mabuti baka magkaroon ng malapit na ugnayan sa isa na hindi ligtas na tularan ang halimbawa. Sapagkat ang epekto ng ganitong malapit na ugnayan ay ang ilayo sa Diyos. So ito po ang panganib, mga kapatid. Sa atin po, hindi po tayo pinagbabawalan ng magkaroon po tayo ng maraming kaibigan. Nais po ng ating Panginoon na tayo po ay magkaroon ng mga kaibigan. At hindi po masama, mga kapatid, na tayo po ay makikipagkaibigan. Pero titingnan natin, ingatan po natin, mga kapatid, dapat magkaroon po tayo ng tinatawag na boundary. Yung hangganan, nais na ating Panginoon na hindi po tayo ma-impluwensyahan ng mga taong masasama. Bagkus, nais niya na dapat tayo ang magkaroon ng impluwensya sa kanila. Nasusundan niyo po ako, mga kapatid. John 3:16, ang sabi doon, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Pansinin po natin, mga kapatid. John 3:16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. So, mahal ng Diyos ang nagkasalang sanglibutan, mga kapatid. Mahal ng Diyos ang nagkasalang tao, yung sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang sarili o ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sino mang sumampalataya hindi mapapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, mahal ng Diyos, mga kapatid, ang sanglibutan. Mahal niya ang nagkasalang sanglibutan. Mahal niya ang tao, mga kapatid. Yung makasalaan ng tao, mahal ng ating Panginoon. Bagkus nga ang ating Panginoon, siya ay nakikipagkaibigan doon sa mga taong itinuturing ng mga Hudyo, itinuturing ng mga Eskrib at Parisiyo na makasalanan sa sanglibutan ito, katulad ng mga maniningil ng buwis. Pansinin po natin, yung mga tao na napakababa ang tingin ng mga tao sa lipunan, ang taong ito ay napakababa ang tingin nila. Pero nakikita po natin, napapansin po natin na ang ating pong Panginoon, siya po ay lumapit sa kanila at nakikipagkaibigan, mga kapatid. Alam po ba ninyo na yung maniningil ng buwis nung unang panahon, bakit ganun na lamang ang kanilang pagturing? Sapagkat nung panahon po ng pananakop ng Roma, mga kapatid, so yung mga maniningil ng buwis, sila po ay nagtatrabaho doon sa pamahalaan na kung saan pilit po nilang sinisingil. Ang ibig sabihin, yung mga taong naniningil o nangungulikta ng buhis, mga kapatid, ay nagpapakita lamang ito ng kanilang pong pananakop, yung kanilang pang-aalipin. So minsan, ang problema dito ay nagiging mas higit pa ang kanilang ginagawa, doble pa. Andun yung katiwalian, mga kapatid. Kaya masama ang tingin ng mga tao sa mga taong maniningil ng tax, mga kapatid, yung mga tax collector. Pero ang ating Panginoon, pansinin po natin, siya po ay lumapit sa kanila, nakikihalubilo sa kanila. Nakisalo ang ating Panginoon doon sa hapagkainan sa mga taong itinuturing nila na ito ay masama, walang kaligtasan, walang Diyos. Pansinin po natin, mga kapatid, ang ating Panginoon din ay nakikihalubilo, nakikisama, nakikipagkaibigan, pero hindi po siya meron po siyang tinatawag na boundary o hangganan, mga kapatid. Na sa halip na siya ang maimpluwensyahan ng mga masasamang gawain ng mga taong ito, siya po ay nagbibigay ng magandang impluwensya, mga kapatid, o halimbawa. So ito po ang nais sa ating Panginoon na dapat meron tayong boundary. Mas maganda kapag marami po tayong kaibigan, mga kapatid, kakilala. Pero dapat titingnan din po natin anong klaseng pakikisama po ang meron tayo sa kanila. Siguro, dapat magkaroon po tayo ng hangganan o boundary.
Kung sa tingin po natin ang kanilang ginagawa ay masama, so meron po tayong papel mga kapatid. Ano po yung papel po natin? Dapat paalalahanin po natin, atin po ipaalaala sa kanila, sawayin po natin sila na ito ay hindi maganda, ito ay masama. Kung sila man ay hindi makinig mga kapatid, dapat may hangganan yung atin pong pakikisama sa kanila. Di ba? Dapat may hangganan po mga kapatid. Huwag po nating tularan yung kanilang masamang ginagawa. Sapagkat ang sabi po ng banal na kasulatan na huwag daw po nating ibigin ang sanglibutan. Huwag nating ibigin ang sanglibutan. Ito parang taliwas, ano? Doon sa John 3:16, ang sabi roon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sino mang sumampalataya hindi mapapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito naman, sa unuhuan, ang sabi roon, huwag nating ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. So parang baliktad, parang contradiction. Dito, iniibig ng Diyos ang sanglibutan. Dito naman, huwag daw nating ibigin ang sanglibutan. Ang ibig sabihin dito mga kapatid, mga ginigiliw kong taga-subaybay, mahal natin ang nagkasala, yung taong makasalanan. Dapat natin silang pakikitunguhan. Dapat magkaroon tayo ng magandang relasyon sa kanila. Mahal natin sila. Doon sa motibo na maganda. Ibig sabihin, mayroon tayong magandang motibo na sila ay atin pong tulungan na makaalis, na mapigilan doon sa kanilang mga masasamang bisyo, masasamang ginagawa. So dapat magkaroon tayo o magbigay po tayo ng magandang halimbawa sa kanila. Pero sa kabilang banda naman, ang sabi roon, huwag nating ibigin ang sanglibutan. Ano po yung huwag nating ibigin mga kapatid? Sapagkat ang sabi doon, huwag nating ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasang sanglibutan. Sapagkat ang sino mang umiibig sa sanglibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama mga kapatid. So huwag na po nating ibigin yung mga masasamang gawain na ginagawa ng mga taong ito. Mahal natin sila bilang ating kaibigan, bilang taong nagkakasala. Tayo, makasalanan din tayo mga kapatid. So, huwag po natin silang talikuran, bilang atin pong mga kaibigan. Sabi dito, basahin po natin, 1 Juan 2, talatang 15. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat, ang sabi dito, sa talatang 16, sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan ang masasamang pita ng laman. Pansinin po natin. Kaya pala, doon sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, mahal niya ang sangkatauhan mga kapatid. Ang nagkasalang tao, mahal niya ang sanglibutan na nahulog sa kasalanan. Mahal niya ang tao mga kapatid, pero galit ang Diyos doon sa mga ginagawa ng mga taong masasama. Galit siya doon sa ayaw niya doon sa kasalanan na ginawa ng tao mga kapatid. Pero mahal niya yung tao na nakakagawa ng kasalanan. Mahal niya. Pero ayaw niya o galit siya doon sa masama na ginagawa ng tao, doon sa kasalanan mga kapatid. Tayo ganun din, ang sabi dito, sapagkat ang lahat ng nangasa sa sanglibutan ang masasamang pita ng laman at ang masasamang pita ng mga mata, ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanglibutan. So yun naman pala mga kapatid, mga kaibigan. Kaya pala ang payo sa atin, huwag nating ibigin ang sanglibutan sapagkat yung mga masasamang gawain, pita ng laman, yung mga kapalaluan sa buhay, ito ay nanggagaling sa sanglibutan. Ang ibig sabihin mga kapatid, ito ay hindi galing sa Diyos, kundi ito ay galing kay Satanas mga kapatid. Sa sanglibutan ito. Sapagkat ang sabi pa, at ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masasamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Ibigin natin, huwag nating ibigin ang sanglibutan o yung mga bagay na inaalok ng sanglibutan mga kapatid. Sapagkat ito ay temporary lamang, ito ay pansamantala lamang. Dapat pagtuunan natin ng pansin ang espiritual na bagay, ang salita po ng ating Panginoon. Dapat lumapit po tayo sa Kanya, matuto po tayo sa Kanya mga kapatid. Pag-aralan natin ang Kanyang banal na salita.
sapagkat ang sabi dito, ang mga espiritual na bagay ito ay nananatili magpakailanman, mga kapatid. Diba? Ang sabi po sa Matthew, na wag daw po tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, sapagkat dito sa lupa, yung ating kayamanan ay kinakalawang, kinakain ng bukbok o tanga, ano? So nasisira, mga kapatid. Kaya sabi niya, dapat pagtuunan natin ng pansin, dapat mag-ipon tayo ng kayamanan hindi sa lupang ito kundi sa langit. Diba? Yung atin pong mabubuting gawa, mga kapatid. Yung atin pong ninanais na magtamo ng buhay na walang hanggan. Yan po yung tunay na kayamanan, mga kapatid. Kaya tayo bilang mga tao, bilang tayo ay estranghero o manlalakbay. At ang tawag pa nga sa atin ni Apostol Pablo, tayo na po ay mga ambasador. Ano po ba ang ibig sabihin ng ambasador, mga kapatid? Kumbaga tayo ay kinakatawanan po natin yung atin pong bansa. Di ba? Kung tayo po ay ambasador, halimbawa, ang Amerika ay mayroon pong ambasador dito sa atin sa Pilipinas. So, kinakatawanan po nila ang kanilang bansa. Dapat ipapakita po nila yung kung ano ang kanilang kultura. Di ba? So, gano'n din tayo, mga kapatid. Tayo po ay tinawag na ambasador, hindi po tayo taga-sanglibutan ito sapagkat tayo ay estranghero lamang, mga kapatid. Tayo ay manlalakbay. Ang ating pagiging citizenship ay hindi sa lupang ito kundi sa langit. So kung ang ating pagiging citizenship, yung ating pagiging mamamayan ay nasa langit, tayo po ay isang estranghero lamang, mga kapatid. Kaya ang tawag sa atin ay ambasador. So dapat bilang ambasador, bilang kinakatawan ng langit, kinakatawan ng Diyos, dapat ipapakita po natin yung karakter, yung kultura, kung ano po yung karakter ng Diyos at kung ano po yung kultura ng kalangitan, mga kapatid. Dapat ito po yung ipapakita po natin sa pamamagitan po ng ating pakikisalamuha, sa pamamagitan ng ating pakikipagkaibigan sa sanglibutan ito. Mahalin po natin ang mga taong makasalanan, pero dapat iwasan po natin yung mga bagay na masasama na ginagawa ng mga tao ito. Ang ating papel, mga kapatid, kung basahin po natin ang Ezekiel, basahin po natin, ano po ba ang papel po natin? Ezekiel 3. Ang sabi po sa Ezekiel 3, talata 16, Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel, kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. Pagdating sa talatang 18, pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya. Hindi daw natin siya binigyan ng babala o warning. O nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masasamang lakad, upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisayasatin o mananagot ka sa kamatayan ng taong ito. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid? Ang papel po natin bilang isang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, bilang lingkod ng ating Panginoon, ay dapat tagapagbantay o tagapagbigay ng babala o warning sa mga tao na patuloy na gumagawa ng masasama. Diba? Tagapagbigay po tayo ng warning, mga kapatid. Ito po yung papel po natin. Kaya dapat lamang na tayo ay makikipagkaibigan sa kanila. Dapat lamang tayo ay lumapit sa kanila. Makikisalamuha tayo sa kanila. Pero taglay po natin, mga kapatid, ang maganda pong impluensya. So wag po tayo magpapadala sa impluensyang ito, sa masamang impluensya. Bagkus dapat tayo ang magbibigay sa kanila ng magandang impluensya, mga kapatid. Kaya ang papel po natin ay tagapagbantay at tagapagbigay ng warning. Ang sabi pa nga dito, kapag isang taong masasama na hindi natin sila nabigyan ng warning o babala, tapos sila ay namatay sa kanilang ginawang kasamaan, ay sisingilin po, mananagot po tayo, mga kapatid, sa kanilang kasamaan. Pagdating sa talata 19, gayon may kung iyong pagpaunahan ang masama, o ibig sabihin natin silang mabibigyan ng babala o warning.
mapagsabihan po natin sila. At siya ay hindi humiwalay sa kanyang kasamaan o patuloy pa rin siyang gumagawa ng masama o sa kanyang masamang lakad man, siya ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. So, ligtas na po tayo doon mga kapatid. Ang ibig sabihin, wala na po tayong pananagutan. Bakit? Hindi po tayo nagkulang. Nagbibigay po tayo ng warning, nagbibigay po tayo ng babala. Pinagsabihan po natin sila, pero patuloy pa rin silang gumagawa ng mga bagay na ikakasama po nila mga kapatid. Halimbawa, ang paninigarilyo ay masama, so hindi tayo nagkulang, nagpaalaala sa kanila. Tayo ay sinasaway po natin sila, pinagsasabihan po natin sila. Pero kung patuloy pa rin sila mga kapatid sa bisyo po nila at sila po ay nagkakasakit at namatay, wala na po tayong pananagutan doon mga kapatid. Ito po ang sang-ayon sa banal na kasulatan. Pero kung hindi po natin sila kailanman, hindi po natin sila nabibigyan ng babala, warning, alam natin ang masama. Pero tahimik tayo, wala po tayong action mga kapatid, wala po tayong ginagawang action. Hindi po natin sila pinagsasabihan. Kapag sila po ay mamamatay mga kapatid sa kanila pong mga masasamang bisyo o masasamang ginagawa, ay mananagot po tayo mga kapatid sa kanilang kamatayan. Diba? Pansinin po natin, maging ang ating Panginoon man ay nakikisalamuha o nakikihalubilo. Maging ang ating Panginoon man mga kapatid ay nakikihalubilo. Diba? Nakikisalamuha doon sa mga taong ang turing ng mga lipunan, ang turing ng lipunan ay mga taong pakasalanan. Diba? Yung walang pag-asa. Diba? Pero nakikita po natin, napapansin po natin na ang ating Panginoon man ay nakikihalubilo sa kanila, nakikipagkaibigan sa kanila, na taglay po yung magagandang impluensya mga kapatid. Ang ating Panginoon po ay hindi po nagkulang sa paalala sa kanila. Sinasaway po ng ating Panginoon yung mga taong gumagawa ng makasalanan. Bagkus nga, nung si Maria Magdalena, nung siya po ay kinaladkad ng mga taong mga Hudyo, Eskriba at Pariseo, sabi ng mga Eskriba at Pariseo, Panginoon, ang babaeng ito ay nahuli po namin sa aktwal na nangangalo niya. So, sa panahon ni Moises, sa lumang tipan mga kapatid, mayroon pong batas na kapag ang lalaki at babae naaktuhan sa pangangalo niya o gumagawa sila ng mga bagay na masasama, nakikipagtalik sa isa't isa na hindi naman sila mag-asawa mga kapatid, may batas po si Moises na sila po ay batuhin hanggang mamamatay. So, nung kinaladkad ito sa harapan ng ating Panginoon, ang sabi ng mga Eskriba at Pariseo, Panginoon, ano po ang gagawin mo dito? Ano po yung action po ninyo mga Panginoon sa babae ito sapagkat siya po ay nahuli namin sa akto ng pangangalo niya? Diba? Sabi ng mga Eskriba at Pariseo, diba? May batas si Moses na ang sino mang maaktuhan sa pangangalo niya ay batuhin hanggang kamatayan o mamamatay. Pero anong sabi natin Panginoon sa kanila? Sino mang walang kasalanan sa inyo, abay siya ang unang dumampot. Siya ang unang dumampot ng bato at batuhin ang babae. So, unti-unti po silang tumalikod, umalis. Bakit mga kapatid? Sapagkat sila man ay makasalanan. Sapagkat sila man ay hindi sakdal. Sila man ay may kakulangan. Sila man ay hindi karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Kaya, unti-unti po silang nagsialisan hanggang ang naiwan si Maria at ang ating pong Panginoon mga kapatid. Kinonsinti ba ng ating Panginoon ang babaeng ito? Sabi ng ating Panginoon, ako man ay hindi kita pwedeng hatulan. Pero ang sabi nating Panginoon, umalis ka na, humayo ka na, at huwag ka nang magkasala muli. So, kinonsinti ba ng ating Panginoon mga kapatid? Hindi. Ang ibig sabihin, nakikita po natin dito ng ating Panginoon man ay andun ang kanyang pag-ibig sa taong makasalanan tulad po natin mga kapatid. Tayo, hindi po tayo karapat-dapat.
tayo po ay guilty sa harapan sa hukuman ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Walang matuwid, wala. Wala kahit isa. Sapagkat ang ating likas ay makasalanan, mga kapatid. Pero sa kabila ng ating pong kalagayan, tayo po ay minahal ng ating Panginoon. Diba? Ibinigay niya ang kanyang sarili. Ito ang tunay na pag-ibig, mga kapatid. Ito ang tunay na pagmamahal. Galit siya sa mga bagay na ginawa nating masasama. Galit siya doon sa kasalanan na ginawa po natin, mga kapatid. Pero bilang isang taong makasalanan, mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Isang patunay na tayo po ay mahal ng ating Panginoon. Iniwan niya ang kanyang pagiging Diyos, ang kanyang trono sa langit. Hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos, mga kapatid. Isinantabi niya ito. Siya ay bumaba sa sanglibutan ito. Kinuha niya yung ating nakibahagi siya ng laman at dugo. Ang ibig sabihin, yung lugar po natin, mga kapatid, bilang makasalanang likas, kinuha ito ng ating Panginoon. Nakisalamuha siya sa atin. At ang ginawa niya, pinasan niya ang ating mga kasalanan. Kinuha niya yung ating lugar, mga kapatid, na dapat tayo ang mamamatay, na dapat tayo ang magdusa, dapat tayo ang magsakripisyo dahil tayo ang makasalanan. Pero anong ginawa ng ating Panginoon, mga kapatid? Sa kanyang tunay na pagmamahal, pag-ibig sa bawat isa sa atin, kinuha niya ito. Pinasan niya ang lahat ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Siya ang namatay na kahalili po natin, mga kapatid ko. So, di ba? Nakikita po natin ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ganon tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. Kaya dito, sabi po dito, bilang anak ng Diyos, bilang mensahero, bilang ambasador, mga kapatid, hindi tayo pinipigilan na magkaroon po tayo ng mga kaibigan. So, mahal po natin sila. Makikihalubilo po tayo sa kanila, mga kapatid, pero dapat meron po tayong boundary. Dapat meron po tayong hangganan, mga kapatid, mga kaibigan. Dapat ang papel po natin ay magbibigay po tayo ng warning sa kanila, babala sa kanila. Hindi yung tayo po ang mapapasailalim sa kanilang masamang gawain, mga kapatid. So, dapat bilang isang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, ang sabi po dito, huwag kang pumasok sa landas ng masama. Di ba? Napakaganda po ang payo sa atin. Huwag na po tayong pumasok sa landas ng masama at huwag kang lumakad sa daan ng masama. Iwasan natin ito. Huwag mong daanan at talikuran po natin at lampasan po natin. Tayo po ay ang papel po natin, mga kapatid, ay tagapagbigay ng warning o babala. Bilang ambasador, mga kapatid, dapat katawanan po natin ang langit. Dapat makikita po sa atin ang karakter po ng ating Panginoon. Dapat magkaroon po tayo ng magandang impluwensya, halimbawa sa mga tao na nasa paligid po natin. Diba? May mga taong nagrarambulan na nga, nag-aaway na nga. Minsan ganun magbibigay pa tayo ng advice, ng payo sa kanila na mas lalo pa po silang mag-alab, mag-init ang kanilang pong pagtatalo. Minsan ang payo natin ay iba. Minsan sa mag-asawa, kapag ang mag-asawa ay mag-away, sa halip na bibigyan natin sila ng payo na hindi solusyon ang maghiwalay, mga kapatid, pero minsan may mga tao na ito kaagad ang kanilang solusyon, ito kaagad ang kanilang payo. So wala nang kabutihan, wala nang pag-asa, puro kaguluhan, dapat maghiwalay na tayo. Mali yan, mga kapatid. Hindi solusyon po ang paghiwalay. Kaya dapat ito po ang asahan nila sa atin. Diba? Bilang mga anak ng Diyos, dapat tayo po ay makita po sa atin, o ang ibig sabihin bilang ambasador, dapat makita po sa atin dapat katawanan po natin ang karakter ng Diyos, mga kapatid. Dapat katawanan po natin ang langit, kung saan bilang mga anak ng Diyos, dapat tayo po ay merong magandang impluwensya, merong magandang nagbibigay po tayo ng magandang halimbawa sa kanila, mga kapatid.
Ayan, so maraming salamat po sa atin at nawa nabusog po tayo doon sa atin pong pagkain espiritual at tinapay ng buhay na atin pong pinagsalusaluhan sa oras na ito. At ito po ay magsisilbi sa ating paalaala, no? Na ito po yung atin pong gampanan, mga kapatid. Hindi po tayo pinagbabawalan na magkaroon po tayo ng maraming kaibigan o mga kaibigan. Mahal po natin sila. Sa larangan po ng amin pong hanap buhay, trabaho. So, iba't iba yung amin po nakakasalamuha. Diba? Iba't ibang tao po yung ating nakakasalamuha. Iba't ibang karakter. Pero dapat po natin silang pakikitunguhan. Dapat po natin silang pakisamahan, mga kapatid. Pero, dapat meron po tayong boundary, meron po tayong hangganan. Huwag po nating hayaan na lamang na tayo po ay mapapasailalim ng kanilang masamang impluensya o masasamang gawa. Dapat tayo ay magbibigay sa kanila ng warning o babala. Ito po yung papel po natin, mga kapatid, bilang kaibigan. Kaya iwasan po natin ang masama. Kaya muli, nais ko pong basahin muli bago po tayo magtapos. Sa Kawikaan 4:14 talatang 15, huwag kang pumasok sa landas ng masama at huwag kang lumakad sa daan ng taong masasama. Iwasan mo iyon, huwag mong daanan, talikuran mo at iyong lampasan. Di ba? So, yung iba kasi ay sinasadya pa. Di ba? Alam naman natin na masama, alam naman nila na hindi maganda, abay sasadyain pa. So, kung alam na natin, mga kapatid, abay huwag na nating tikman. Kung alam naman natin na ito ay hindi magbibigay sa atin ng magandang epekto, abay huwag na po nating tularan o subukan, mga kapatid. At iwasan na po natin ang mga bagay na yaon at upang tayo ay magsisilbing impluensya, magandang halimbawa sa mga tao na nasa paligid po natin. Okay, so mga kapatid, mga ginigiliw ko pong taga-subaybay at nawa na-bless po kayo sa atin pong talakayan sa mga oras ito. At atin po itong ibahagi, mga kapatid, i-share po natin ito upang ang ating mga kaibigan, mga kapatid, sila din ay mabibigyan po natin ng warning o babala sa pamamagitan po ng atin pong pag-share, mga kapatid. Diba? Sapagkat ang kaibigan po ninyo ay hindi ko po kilala, hindi ko po kaibigan yan. Pero kung i-share po ninyo ito, mga kapatid, ibahagi po ninyo ito, ay para na rin kayong tagapagbigay ng warning o babala doon sa inyo pong mga kakilala, kapatid o kaibigan. Sa gayon, mga kapatid, tayo po ay nakapag-ministry. Tayo po ay nakakagawa sa bukirin ng ating Panginoon. Tayo po ay nakakagawa sa gawain po ng ating Panginoon, mga kapatid. Sa pamamagitan po ng atin pong pagbahagi, pag-share sa atin pong video o talakayan sa mga oras ito. Okay, so tayo po ay nais ko pong bago po tayo tapusin, bago po natin tapusin sa isang panalangin, nais ko pong batiin ng magandang umaga, good morning ang atin pong mga kapatid. Ayan. Sila ni Eredilias family. Sila ni Dan, si Chris, at yung kanilang muni po iho. Ayan. Yung kanilang anak, si Carl Angelo. So, good morning. At ganun din sa atin pong yung akin pong mga patuloy na nagbibigay suporta sa ministry ito, sa Morning Bread. Yan, good morning po sa inyo lahat. At sa lahat-lahat, so alam po ninyo, mga kapatid, kung sino po kayo at hindi ko man maisa-isa, so kayo po ay ang akin pong dalangin na nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo. Ang kanya patuloy na pag-iingat ay kanya pong igawad sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Yan. Pagpalain po yung ating hanap buhay at ilayo po tayo sa mga sakit o karamdaman man. Ayan. Okay, mga kapatid, mga kaibigan, atin pong tapusin ito sa isang panalangin. O dakila at mahabagi namin Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa maikling oras na amin pong sa inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin sa mga oras na ito, na kung saan amin pong nilasap, amin pong
Pinagsalusaluhan po namin ang espiritual na pagkain, ang tinapay ng buhay. Walang iba kundi ang inyong pong banal na salita. Nawa ito po ay magbigay sa amin ng kalakasan, inspirasyon, paalaala na bilang mga anak, inyong mga anak, mga lingkod, bilang mga mensahero o bilang ambasador. Ang aming pong papel ay magbigay ng babala o warning sa amin pong mga kaibigan na lumalakad sa sanglibutan. Ang aming papel, Panginoon, ay makikipagkaibigan, makikipaghalubilo sa kanila, pero taglay po namin ang magandang impluensya. Magkaroon po ng kami ay magsisilbing huwaran sa kanila, Panginoon. Tagapagbantay o tagapagbigay ng babala o warning. At pagpalain o Diyos ang bawat isa, higit lalo na ang aming mga kaibigan, kapatid, kakilala na sila ngayon ay nasa kanilang mga tahanan. Ano man ang kanilang ginagawa o Diyos, pagpalain sila, ingatan sila. At higit lalo na ang bawat pamilya, bigkisin mo po kami ng inyong pong tunay na pag-ibig. At ganoon din ang programang ito, ang ministry, ang Morning Bread. Sa amin pong ginagawang devotional mga Panginoon, patuloy mo po kami pangunahan. Higit lalo na ang inyong lingkod, wala po akong sapat na kakayahan, kaalaman. Tulungan niyo po ako, O Diyos. At gamitin mo po ang inyong pong lingkod bilang mensahero o tagapagbigay ng babala o warning sa mga tao na naghihintay o sabik sa inyo pong muling pagbabalik, O Diyos. Upang sila man ay maihanda at ang aking dalangin na walang isa man sa amin ay mawaglit, kundi ang lahat ay makasama riyan sa langit na bayan na siyang inihanda po ninyo para sa mga taong karapat-dapat. Pagpalain o Diyos ang bawat isa, patawad Panginoon kung saan mo po kami nasumpungan, nagpura ng kakasala. Itong aking samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.